Malamang may mga napanood na kayong review sa Honor Win RT pero sa video ito imahin natin yung mga ibang features at pros and cons ng phone na to. Dahil isa to sa pinakamalakas na phone this year 2026. Meron tayong 10,000 mAh capacity ng battery na kay Snapdragon 8 Elite AMOLED display with 185 na refresh rate. At hindi lang yon, para sa mga gamer meron din tong cooling fan. At marami pang mga features na hindi nyo pa alam dito sa Honor Win RT, kaya samahan nyo ako sa video ito mag-test tayo ng mga games. Alamin natin kung gaano kakunat yung battery nito at marami pang iba dito sa full review ng Honor Win RT 5G. Okay, bago tayo magsimula, magpapalaro muna tayo. Sabihin nyo lang kung saan lugar sa Baguio to. Then mag-like, comment, tsaka subscribe lang kayo. Ang manalo may isang phone cooler galing sa Plexton. At i-announce ko yan sa Facebook page natin na Poltech TV sa February 3. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, maganda tong phone na to dahil kakaiba sa lahat dahil meron tayong 5G connectivity. Magagamit natin lahat ng signal ng Globismart tsaka D2 SIM. At sa kabila ng mataas na battery na 10,000 mAh capacity, hindi na compromise yung size ng phone dahil sa display meron tayong 6.83 inches na usually sa mga 10,000 mAh capacity ng battery makikita lang natin sa mga tablet. So magandang technology ang silicon carbon na nilagay nila dito. Pero ang tanong dyan, makunat ba talaga at gaano to tinatagal? So main driver ko to at ginamit ko almost 2 weeks at alamin nyo mamaya kung ano naging experience ko o yung mga cons na experience ko dito sa Honor Win RT 5G. So yung presyo nito nasa 23,000 to 26,000 depende sa variant na makukuha nyo. At para sa akin napakasulit niya dahil naki-Snapdragon ka na at matas na battery, pero flagship din yung build quality na nilagay nila dito dahil naka metal frame at naka fiberglass yung back panel. Pero ang kagandahan dito yung itsura ng camera module niya hindi nalalayo sa trending na iPhone 17 Pro series. Ang pinagkaiba lang talaga nila merong cooling fan to na wala dun sa iPhone 17 Pro Max. Pero para sa akin may tulong naman tong fan na to pero hindi masyado. Parang yung temperature na nakuha ko dito pareho lang dun sa nakabukas tsaka nakapatay. So better na patay nyo na lang tong cooling fan niya. Pero overall dito sa build quality napakaganda at premium talaga siyang hawakan. So mabibili natin to sa AWH Xiaomi Manila at meron tayong mga link dyan sa baba ng video natin, so check nyo na lang yan. At kung binigyan tayo ng matas na battery capacity, hindi rin magpapahuli dito yung charger niya na meron tayong 100 watts of fast charging. At ang maganda dito 1 hour and 40 minutes full charge na yung phone mo. At to be honest, so almost na 2 weeks na paggamit ko dito, parang ilang beses lang ako nag-charge at makunat talaga. Dahil puro ML lang ako, social media, pati na rin yung mga movies na ginagawa ko dito. At minsan umabot pa nga ng 2 araw bago mahubos yung battery niya. So kung pakunatan lang talaga ng battery, makunat talaga to sa mga daily tasks na gagawin nyo. Kung dire-diretsong gaming naman, half brightness at nakapatay yung fan, aabot siya ng 10 oras. So makunat talaga yung 10,000 mAh capacity ng battery ng Honor Win RT. At gusto ko din malaman nyo na kompleto tayo dito sa box niya. So meron tayong SIM ejector pin, Type-C cable, 100 watts na fast charging at free clear jelly case. At isa pang nagustuhan ko dito yung display niya na binigyan tayo ng matas na refresh rate. Meron tayong 185Hz na refresh rate, isa sa mga pinakamatas na refresh rate na hawakan ko. At marami din tayong mga features pagdating sa display o enhancement na super dynamic display, DB display, na mas mapapaganda niya pa yung viewing experience natin at supported din siya dun sa YouTube tsaka sa Netflix. Na alam naman natin sa mga ibang China phones halos hindi supported yung mga gatong features. At naka 2K resolution din tayo sa display at bezel-less na rin siya. Pero sa kabila ng madaming features sa display, binigyan tayo ng wideband L3 lang pagdating sa Netflix. Pero makakapanood ka naman ng maayos kahit standard definition lang. Hindi ko naman masyadong ramdam talaga yung L1 sa L3, mas focus talaga ako sa pinapanood ko. Pero ang kagandahan dito habang gamit ko, maraming features para sa mga mata natin. Like itong Honor Eye Comfort na meron tayong dry relief, eye comfort at marami pang iba. Ibig sabihin kung matagal tayo nakatingin sa screen natin, mas mahalaga natin yung mata natin at kusa siyang pupunta sa warm tones para hindi masakit sa katagalan. At kung gabi naman, mas magandang features ang nilagay nila dito na meron tayong 5,920Hz ultra high frequency PWM dimming. So dati yung PWM dimming ito hindi natin makikita yan sa mga ibang phones kaya sumasakit yung mata natin at hindi natin nalalaman. Hindi mo alam kung saan nagagaling yung sakit ng ulo mo at sakit ng mata mo. Napaka-importante nito na hindi mo masyadong napapansin. Pero kita nyo naman napakatakas na nilagay nila dito, 5,920Hz na usually na nakikita ko nasa 2,000 lang to 3,000Hz. So ibig sabihin yan kapag mas mataas mas maganda.
Well anyway, may nakita rin ako mga features dito na air scrolling at air screenshot. So ito parang nag-swipe ka sa area at nag-screenshot ka. Pero hindi naman masyadong importante ito, mas maganda na hawakan mo yung phone. Para kang tanga minsan kung gagamitin mo to. Pero nakakatuwa lang na meron tayong ganitong features. At kung makabili kayo ng phone na to, i-check nyo lang o paglaruan nyo kung bagay sa inyo yung mga features na to. So naka-AMOLED display ito, black is black talaga at mataas din yung nits brightness niya na 6,000 nits brightness. So halos mataas yung mga specs dito at nandito rin yung IP68, IP69 dust and water resistant na kahit na meron tayong cooling fan, protektado pa rin yung phone natin sa mga IP rating na yan. Gusto ko rin comment dito yung haptic feedback niya na pang flagship level talaga. In-display na rin dito yung fingerprint scanner natin na sakto lang, hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun kabagal na meron lang tayong mga gamit. Then isa pang maganda rito yung speaker niya na merong bass at tamang-tama yung sounds ito. As in talagang maganda siya. Hindi ko in-expect na bibigyan talaga ako ng magandang speaker dito na usually sa mga ganitong phone, minsan nagkukulang ako ng bass pero dito magkaka-bass tayo sa phone na to. At sa loob ng 2 linggo, nakatanggap tayo ng software updates, parang 3 siya. At una, nagreklamo ako sa camera, pangit talaga yung image na nakuha ng ibang tech YouTuber at napanood ko kasi parang medyo soft image at medyo hindi siya sharp sa paningin ko. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung mga sample photos natin at sasabihin ko sa inyo kung gumanda ba o pumangit. At akala ko pangit tong Magic OS na to. Nasubukan ko sa ibang China phones kasi kapag nakabura na ako ng mga apps, may lumilitaw pa ng mga ibang Chinese na applications o Chinese na notifications. Pero dito hindi ko na-experience yun. Parang global version na yung hawak ko. Dahil sa unang setup pa lang, meron tayong region na makakapili ka agad. At pwede mong ilagay yung Philippines dito. Unlike sa ibang China phones, nakalock talaga sa China region at wala kang pagpipilian doon. Pero dito parang global phones na yung hawak mo dahil dun sa region na yon. Pero may mga Chinese applications pa rin na makikita dito na pwede natin tanggalin isa-isa. At madali lang na maglagay ng Google Play Store dito. Actually nandito na siya, i-activate mo lang. At meron akong tutorial dyan kung paano maglagay ng Google Play Store o paano mag-setup. So ilalagay ko lang yung link sa description para mapanood nyo. At sa chipset naman, meron tayong Snapdragon 8 Elite na merong additional chipset na RF enhanced chips na Honor C1 Plus. At sa power enhanced chip naman, meron tayong Honor E2. So itong mga chips na to, makakatulong yan sa mga GPU tsaka CPU natin para mas maganda yung viewing experience at lalong-lalo na kapag nag-gaming tayo. Dahil dito sa chipset na to, nakakakuha tayo ng 3 million ng Tutu score na kahit anong games pinapalagan niya. Sa Mobile Legends palag sa 120 FPS at makakatapos ko ng laro. Sa Call of Duty Mobile naman, makakakuha tayo ng 120 FPS din dito. At yung temperature na nakuha ko nasa 41 degrees Celsius. So yung room temperature natin dito around nasa 28 degrees Celsius. Kung mataas yung room temperature mo, possible na tataas pa yung temperature natin na makukuha natin kapag nag-games tayo sa Honor Win RT. Pero wala akong naramdaman na major frame drops dito sa mga ganyang laro. At kahit sa Blood Strike, akala ko makakuha tayo ng mataas na 165Hz o kaya 185Hz. Pero ang nakuha ko lang dito nasa 120 FPS din. Pero smooth naman yan. Well, lahat naman ng games kayang-kaya dito kahit dun sa WWE 2K25 na hindi naman accurate yung meter na nakuha ko dito. Pero nakikita ko na pumapalo siya ng 90 to 120 FPS dahil napaka-smooth ng laro na to at maganda yung graphics. Pero makikita natin ang potential ng isang phone pagdating sa Genshin Impact. Ang kagandahan sa phone na to, makakuha tayo ng 120 FPS sa tulong ng FPS booster at frame stabilization. O ito yung frame interpolation natin sa ibang phone. So smooth ang playing ko dito, makakuha tayo ng 100 to 120 FPS. Minsan may mga pababang graphics pero nasa state yan ng loading o kapag nag-iiba tayo ng mapa. Pero sa mga boss at maraming nangyayari sa background, maganda pa rin yung frame na makukuha mo dito. At ang nakuha kong temperature dito medyo mataas, nasa 44 degrees Celsius. Well, habang naglalaro ako dito, sinubukan kong buksan yung fan niya pero hindi pa rin nagbago yung temperature. At masabi ko dito na hindi masyadong nakakatulong yung fan nito. May tulong naman na konting-konti lang pero hindi ganun ka-effective. Yan yung mga game test natin at nakakatulong dito yung Game Turbo. Marami tayong mga tools dito. May mga bypass charging, visual enhancement at ang maganda dito para makapunta tayo sa game space, meron tayong additional button dito para makapunta tayo sa gaming mode. At magandang features to, pang gamer talaga siya. At speaking of additional button na yan, meron akong konting reklamo pagdating sa mga button na yan. So talakayin natin yan mamaya sa cons. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel na main camera, 12 megapixel na ultra wide at selfie camera, meron tayong 50 megapixel front facing camera. So maganda yung kulay na nakukuha ko dito sa broad daylight. May mga saturation na i-post mo na lang sa social media. Ayun nga lang, hindi siya ganun ka-sharp kahit na nakakakuha ko ng bagong updates. Same pa rin yung nakikita ko dito na pinanood ko sa ibang tech YouTuber. Hindi siya ganun ka-sharp na katulad ng mga iPhones o kahit na mga Redmi phones sa mga ganitong level o ganitong presyo one. At maganda naman yung
mga kabuuan ng photos, pero kapag naka-zoom in ka na, hindi siya ganun kalinis, so hindi siya ganun ka-sharp. Nasa level lang talaga siya ng mid-range phone. Pero sa night scenario naman, nung sinubukan ko, maganda siya. Hindi rin siya ganun ka-sharp, may mga gamit tayo. Pero maliwanag at maganda yung mga skin tone na nakuha ko dito. Sa video side naman, meron tayong 40 at 60 fps, stable naman siya. Marami akong nakuha ng mga videos dito sa Baguio, satisfied naman ako. At magagamit natin yung video nito pag nagbablog tayo o kahit ano pang scenario. So yung kulay, tamang-tama lang yung kulay nito. Sa front facing camera naman, ito yung mga sample na gustuhan ko siya over sa mga Xiaomi phones. Hindi naman siya ganun ka-sharp, tamang-tama lang. At sa video side naman, meron tayong 4K at 30 fps na usually sa mga ibang kapresyo niyan, 1080p lang, 30 fps o 60 fps lang yung makukuha natin. Dito binigyan tayo ng matas na 4K at 30 fps, stable din siya. So aside sa cons sa camera na hindi sharp, eto naman yung mga cons ko dito sa Honor Win RT. Hindi ko nagustuhan dito yung mga button niya, yung mga power button tsaka volume button na parang pagpindot mo parang plastic siya o medyo clicky talaga siya sa pandinig ko. Sobrang clickable niya, hindi ko nagustuhan yung ganun. Then may mga delay tayo sa notifications na kahit iset ko yung notifications o naka-activate lahat, pati nga yung battery na new, sinalis ko na yan, medyo delay talaga. So ang gagawin ko dapat, i-lock ko yan sa recent apps. Yun nga lang, hindi ko siya malak-lock, hindi ko alam kung bakit hindi siya na-lock. At ang pinaka last resort ko dito o solution ko, iniiwan ko na lang sa recent apps na kahit hindi siya nakalock para pumasok pa yung mga notifications ko o mga message ko sa Viber, sa Gmail, sa Messenger at kung ano-ano pa. Pero ang kagandahan dito, magamit natin yung mga banking apps like yung GCash, GoTime, pati yung BPI, ginagamit ko rin dito. At yung 5G connectivity dito, mabilis din siya. Then isa pang cons ko, wala tayong official warranty at naka-wideband L3 lang pagdating sa Netflix. So yan yung mga cons natin, pero mas malaki dito yung pros na mataas yung battery, mataas yung nits brightness, maganda yung build quality at almost perfect na tong phone na to. At isa pang cons na nireklamo ko talaga dito, yung fan niya wala masyadong silbi. Sana napalitan na lang ng RGB para mas maporma. So abangan nyo yung mga ibang review natin sa mga iQOO phones at parating na Redmi Turbo 5 Max. So lahat yan i-email natin at papakita ko yung mga ibang features. At may mga parting pa tayong mga bagong phone. Sobrang dami talaga yung mga Poco phones at yung mga parting din ng mga Tecno. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.